Katrina, wala ka talagang tigil sa kasamaan. Wala kang pakialam kahit ilan pa ang mamatay. Katrina! Walang iya ka! Anak ko ang nais mong patayin! Hindi pa tapos ang laban nyo! Mga asbo! Patayin nyo sila! Huwag nyong hayaang makaligtas kahit isa! Ay, ano ka ba namang bata ka? Ano na naman bang ginawa mo? Kasi naman, Nay. Kahapon lang ay nagreklamo si Kalusyo dahil namitas ka ng mangga ng walang pahintulot. Tapos ngayon naman, si Aling Pasing ang nagrereklamo. Eh bakit mo naman sinapak si Alex? Inay, ang lakas mga laska. Di pinagbigyan ko. Tapos siya pala ngayon ang sumbungero. Ay, lahat na lang talaga ay dinadaan mo sa init ng ulo mo. Kailan ka ba magbabago, anak? Nay, tinuruan ko lang naman ng leksyon. Malay ko bang sumbungero pala yun? Mas maigi sana sinuntok na lang din niya ako para hindi ka nadamay. Diyan ka magaling, June! Dahil sa pakikipag-away umiinit ang ulo mo. Ay, hindi ko alam kung kanino ka nagmana. Kararating lang ni Andeng kasama ng kanyang anak na si June sa kanilang bahay. Galing sila sa barangay para kausapin si Aling Pasing dahil inireklamo niya si June para sa pambubugbog na ginawa niya sa kanyang anak. Nang makapasok sila sa kanilang bahay ay diretsong umupo si June sa sofa habang tinatakpan ng dalawang kamay ang magkabilang tenga dahil naririndi na sa boses ng kanyang ina. June, nakikinig ka ba? Nay, tapos na ho yun. Pwede na ho ba tayong mag-move on? Tapos na ang gulo kasi inayos ko. Paano kung hindi na pakiusapan? Hindi ka na menor de edad, June, ha? Pwede ka nang makulong. Di makulong. Ay naku, ewan ko sa yung bata ka. Maaga ako mamamatay sa tigas ng ulo mo eh. Kapag hindi ka pa nagbago, isusumbong talaga kita sa tatay mo. Palagi naman hong wala si tatay. Baka nga ho natuwa pa yun dahil kaya kong manuntok at protektahan ng sarili ko eh. Ano bang klaseng palusot yan? Hindi alam ni Andeng kung saan nakuha ng kanyang anak ang mga palusot at sagot nito sa kanya. Tamad na tamad habang nakahiga sa sofa ang anak na parang hindi niya pinagsasabihan. Hindi niya alam kung dahil ba wala madalas ang ama nito kaya ang pakikipagbasag ulo at pagiging pasaway ang paraan nito ng pagrerebelde o dahil ba sa sitwasyon ng pamilya o sadyang may ugali talagang hindi maganda ang kanyang anak. Sila lang madalas ang nandoon sa kanilang bahay. Madalas na sumasama rin kasi ang kanyang asawa sa kaibigan nito para manggamot sa ibang lugar. Kahit ayaw niyang payagan ay hindi maisantabi ng kanyang asawa ang pagiging albularyo. Kalimitan inaabot ng ilang araw ang pag-uwi ng asawa lalo na kung malayo ang nayon na pinuntahan. Dahil mas malapit sa ama si June, kaya naisip ni Andeng na baka dahil wala ang ama nito, kaya nagiging pasaway ang anak. Nay? Oh, bakit? Uy, June, ano ba yon? Wala ho pala. Anak, may problema ba? Nay, paano kung may kabit si tatay? Saan mo nakuha yan? Nay, paano nga ho? Tinatanong kita, saan mo nakuha ang mga ganyang iniisip mo sa tatay mo? Nay, usapan at kalat na po sa lugar natin eh. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na hindi tayo dapat nagpapapaniwala sa mga chismis na yan? Walang magandang maidudulot sa pamilya natin yan. Pero Nay, hindi niyo ba naisip na walang magiging ganung chismis na walang basehan? Anak, itigil na natin tong ganitong usapan ha? Nakikiusap ako. Pero Nay... Anak, mahal tayo ng tatay mo. Hindi niya tayo lolokohin. Paniwalaan natin yun. At alam kong tapat sa atin ang tatay mo.
Ramdam ni Andeng na may bumabagabag pa rin sa anak, pero hindi naman niya masisi ang bata. Hindi na bago sa pandinig niya ang ganun chismis tungkol sa asawa, pero nananaig sa kanya ang pagmamahal at pagtitiwala. Kilala naman niya ang kanyang pinakasalan, kaya dapat din na ibigay niya sa asawa ang 100% pagtitiwala. Matapos ang usapan nilang mag-ina, ay inabala na niya ang sarili sa kusina. Habang palakad-lakad naman sa sala si June, palingalinga ito sa pintuan ng kanilang bahay. Hinihintay ang pagdating ng kanyang ama mula sa panggagamot. Agad na nagliwanag ang mukha ni June nang maaninag mula sa malayo ang ama. Nay! Nay! Nandiyan na si tatay! Ay talaga, sandali at salubungin mo muna. Malapit na ako matapos ang niluluto ko. Sige, Nay! Tatay! Oh, parang miss na miss mo naman ako, anak ah. Ilang araw lang akong wala. Hindi ka pa ba nasanay dyan sa anak mo? Masyadong madikit sa'yo yan na parang ayaw talaga mawalay sa'yo kahit ilang oras. May pinagmanaan naman, kaya hindi na ako nagtataka, ha? Ayan ka na naman sa kayabangan mo, mahal. Halina kayo at nakahain na. Ayos! Pinapunta na ni Andeng ang kanyang mag-ama sa kusina para maghapunan. Habang kumakain, ay natatawa na lang ang mag-asawa sa kulit at sigla ng kanilang anak. Kung ano-anong ikinukwento nitong hindi naman nila masyadong naiintindihan. Siya nga pala. Kailangan ko samahan si pare bukas. May kailangan gamuting pasyente sa kabilang baryo. Ganun ba? Mga anong oras kayo makakabalik? Ito namang mahal ko. Hindi pa ako nakakaalis eh. Tinatanong na kagad kung kailan ako makakabalik. Ay, puro kakalukohan, Willie. Hindi pa sigurado dahil alam mo naman ang panahon ngayon. Masyadong maraming nagkakasakit. Hindi nga namin alam kung epidemya ba o kung ano eh. Ay. Ganun ba? Basta ang lagi kong paalala, mag-iingat kayo ron, ha? Tay, aalis na naman ho ba kayo? Anak, kailangang sumama ng tatay mo ron. Pero ang tagal niya na hong nawala eh. Anak, sana hindi na lang ho kayo umuwi kung aalis din pala kayo kinabukasan. Tapos na ba akong kumain? June, ano ba yan? Hindi mo nga naubos ang pagkain sa plato mo eh. Ano ba yung inaasal mo? Pabayaan mo na. Kakausapin ko na lang mamaya. Tahimik na tinapos ng mag-asawa ang kanilang pagkain. Hindi na rin lumabas ang kanilang anak sa kwarto nito mula nung pumasok kanina. Habang naguhugas ng pinggan si Andeng, ay sinabihan niya ang asawa na kausapin na ang anak, kaya naman naiwan siyang mag-isa sa kusina. Nang matapos ang mga hugasin, ay lihim siyang nagtungo sa silid ni June. Nandoon pa rin si Willie na pinipilit suyuin ang anak. Nang marinig ang pagalit na boses ni June, ay mabilis siyang nagtago sa gilid ng pinto para makinig sa usapan ng dalawa at siniguro na hindi siya makikita. Palagi na lang ho kayo umaalis eh. Alam mo naman na manggagamot si tatay. Hindi ko pwedeng pabayaan ang mga pasyenteng nangangailangan. Oo, hindi nyo pwedeng pabayaan ang pasyente nyo. Kaya nga kami ang palagi nyo pinapabayaan eh. Anak, hindi naman sa ganun. Huwag nyo na nga ho kung paikutin, tay. Mas mahalaga ho para sa inyo ang pagiging manggagamot kaysa sa amin ni nanay. Pero panggagamot nga ho ba talagang kaagaw namin sa inyo? Teka, John. Anong ibig mo sabihin? Huwag na tayong maglokohan, tay. Kalat na sa buong baryo na may kabit kayo. Nakipagsuntukan pa nga ako sa anak ni Aling Pasing dahil dun eh. June, ano ba yung sinasabi mo sa tatay mo? Lumalaki kang bastos at walang modaw ah. Andeng, hayaan mo na. Hindi. Kailangan nating ayusin ang ugali ng batang yan ngayon. Totoo naman na eh. Kalat na sa baryo na may kabit si tatay. Hindi niyo ho ba naririnig? At mas pinaniniwalaan mo ang sinasabi nila kaysa sa tatay mo, ha? Hindi ba't pinag-usapan na natin ang bagay na to? Bakit ho hindi, Nay? Tama na yan, June. Hindi ko na nagugustuhan ang tabas ng dila mo. O ayan, sumabog din kayo.
Pero bakit, Tay? Ano, tinamaan kayo? Dahil yun ang totoo? Tama na, Jun. Hindi lahat ng naririnig sa baryo totoo. Mahal tayo ng tatay mo. Hindi niya tayo lolokohin ng ganun. Hindi ko ho alam, Nay. Kung bakit pati yan hirap na akong paniwalaan. Mas mahalaga sa kanya mga pasyente niya kaysa sa atin na pamilya niya. Letseng buhay to. Hindi alam ni Andeng ang mararamdaman nung mga oras na yon. Pakiramdam niya ay nagkulang siya bilang ina, kaya lumaking bastos at walang modo ang anak. Hindi niya rin napagtuunan ng pansin ang lumalalim na sugat nito, dulot ng kawalan ng oras para sa kanila ng kanyang asawa. Halos mapatalon siya nang padabog na lumabas ng bahay ang kanyang anak. Ni hindi niya alam kung saan yun pupunta. Nanlalambot ang kanyang mga binti nang napaupo siya sa kama, habang tahimik lang ang kanyang asawa sa isang tabi. Pasensya na. Hindi ko mapagsabihan eh. Hindi, Andeng. Ako ang dapat na humingi ng tawad. Hindi kita natutulungan sa responsibilidad ng pagpapalaki kay June. Alam ko naman na kahit gusto Napailing na lang si Andeng sa pangaasar ng asawa. Ramdam na ramdam niya ang pagmamahal nito, kaya hindi rin niya pinapansin ang balita sa baryo na may kabit ito. Ilang sandali pa ay sinunod na siya ng asawa. Dumiretso na ito sa kanilang kwarto at nagpahinga, habang siya ay dumiretso naman sa sala upang doon hintayin ang anak. Ngunit nakatulugan na lang ni Andeng ang paghihintay, pero nabigo siyang makita ang anak na umuwi. Kaya hindi na nito naabutan ng ama na umalis. Nang makaalis si Willie ay inabalan naman ni Andeng ang sarili sa pag-aayos ng mga halaman sa kanilang bakuran. Hindi rin naman ganun kainit dahil bukod sa hindi masyadong masikat ang araw ay may malaking puno ng akasya na nakatanim doon. Ilang sandali pa ay bigla siyang nakarinig ng kalabog mula sa loob ng bahay. Dali-dali niyang binitawan ng paso na hawak saka dumiretso sa loob. Nakita niya ang kanyang anak na pasuray-suray ang paglalakad. Hindi na rin ito maimulat ng maayos ang mata. Ano ka ba naman, anak? Lasing na lasing ka. Huwag niyo nga akong pakialaman. Nakaalis na ang tatay mo. Hindi mo tuloy na abutan. Hayaan niyo siya umalis. Wala namang silbi yun eh. Hindi ko talaga alam kung ano nangyayari sa'yo. Hindi ka naman namin pinalaki ng ganyan, June. Nay, may babae si tatay. Hindi totoo yung sinasabi ng mga tao, June. Mahal niya tayo. Mahal daw. Sige na, magpahinga ka na muna dyan. Mag-uusap tayo mamaya kapag nahimasmasan ka na. Malungkot na pinanood ni Andeng ang kanyang anak. Pero hindi naman niya ito masisi dahil sa hinanakit nito sa kanyang ama. Pero para kay Andeng, hindi na rin tama ang mga bagay na lumalabas sa bibig ni June. Nay, alis muna ako ha. Saan ka na naman pupunta? Sa tropa ko. Saan pa ba? Hindi pa tuluyang nawawala ang espiritu ng alak sa'yo, June. Alam ko. Alam mo naman pala eh. Bakit kailangan mo pang mapagsabihan, ha?
Nay naman eh. Bumalik ka dito! Hoy, June! Napailing na lang si Andeng na pinapanood ang anak na umalis. Matapos nun ay napagpasya niyang tumambay muna sa bakuran. Mayroon kasing duyan doon na yari sa lubid na ginawa ng kanyang asawa. Habang nakahiga ay tahimik niyang pinagmamasdan ang bakuran hanggang sa inabot na siya ng hapon doon. Napakunot ang kanyang noo nang may maamoy siyang usok ng sigarilyo. Nilibot niya ng paningin ang bakuran ngunit bigo siyang makakita ng tao. Ang nakaagaw ng kanyang pansin ay ang mga upos ng tabako na malapit sa puno ng akasya. Tumayo siya at balak lapitan ng puno para tingnan ng malapitan. Ngunit napatigil siya nang biglang marinig ang boses ng anak sa labas na hinahanap siya. Nay! Nay! Oh, ba't nandito kayo sa labas, Nay? Nagpapahangin lang, anak. Bakit? Ay, masyadong mahamog. Pumasok na ho kayo sa loob. Bumalik na ba ang malambing kong anak? Malambing naman ho talaga ako eh. O siya, sige na. Halika na, pasok na tayo sa loob. Po? Anak? Alam mo naman na pinapayagan kitang uminom pero hindi kailanman ang gumamit ng sigarilyo, hindi ba? Opo. May problema ba? Bukod sa tatay mo. Ano bang ibig niyo sabihin eh? Hindi ko maintindihan. Anak, alam mong ayaw ko ng sinungaling. Pero hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Eh bakit ka naninigarilyo? Ho? Saan niyo nakuha ang chismis na yan? May mga upos ako nakita dun sa bakuran. Eh tayong dalawa lang naman ang nandito, anak eh. Kaya napaka-imposibleng hindi ikaw. Pero hindi nga po ako yun. Eh kung hindi ikaw, edi sino? Hindi ko nga po alam. Baka si tatay. Hindi naninigarilyo ang tatay mo. Eh, mas lalo po ako. Ay, sige na, sige na. Halika na't pumasok ka na sa bahay. Palaisipan kay June ang nakitang upos ng sigarilyo. Pero buo sa utak ni Andeng na ang anak niya ang gumagamit noon. Inisip niyang takot lang umamin ng binata. Balak niyang kumprontahin ito sa oras na mahuli niya sa akto. Anak? Ho? Pwede ba tayong mag-usap? Tungkol ho saan? Tungkol sa tatay mo. Ano ho yun? Anak, galit ka pa ba sa tatay mo? Hindi naman ho ako galit. Nagtatampo lang ho ako kay tatay. Naiintindihan mo naman ang tatay mo, hindi ba? Kung bakit palagi siyang wala rito sa atin. Naiintindihan ko naman ho siya, pero hindi niyo naman ho matatanggal sa akin na magtampo. Sana wag mo nang uulitin, ha? Malungkot na umalis ang tatay mo. Hinihintay ka pa pero kailangan na nilang umalis dahil hinihintay na rin siya ng mga kasama niya. Hayaan niyo po, pag uwi ay sasalubungin ko ulit siya ng kwento. Talaga? Ay nako, matutuwa ang tatay mo niyan, panigurado. Lingid sa kaalaman ni Andeng, ayaw lang mas pasamain ni June ang kanyang loob kaya sumasang-ayon ito sa lahat ng kanyang sinasabi. Ngunit buo sa isip ng kanyang anak na may ibang babae ang kanyang ama at hanggang ngayon ay naroroon pa rin ang sama ng loob niya. Dumaan ng mga araw, ang buong akala ni Andeng ay nagkaintindihan na sila ng kanyang anak. Subalit isang araw, muli siyang ipinatawag ng barangay dahil sa panibagong gulo na kinasangkutan ng kanyang anak. Sa totoo lang ay hindi na niya alam ang gagawin kay June. Kung kaya't nang makauwi sila sa bahay ay minabuti na lang niyang manahimik. Huwag nang magsalita at hindi ito pagsabihan. Doon ka na sa silid mo humiga. Ayos lang ako rito kahit wala ang tatay mo dito. Nay, galit ho ba kayo? Ba't ang tahimik ninyo? Uy, Nay. Hindi. Hindi lang maganda ang pakiramdam ko eh. Kung ganun magpahinga na po kayo. Mamaya na. Sige na. Doon ka na muna sa kwarto mo.
Laking pasasalamat niya nang hindi niya na ito kinailangang pilitin. Dumiretso ang anak sa sariling silid habang siya ay maagang nagkandado ng pinto. Gusto na rin niya magpahinga ngayong araw. Pero bago siya makadiretso sa silid, bumungad sa kanya ang humahangos, pawisan at namumutlang itsura ng anak. Nay! Oh, bakit? Ano bang problema, ha? Nay, may tao sa puno. Ano ba yung sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. May malaking tao ron sa puno, Nay. Nakita ko po. June, gabing-gabi na. Hindi maganda ang ganyang biro, ha? Nay, totoo. Nakita ko po sa bintana ng kwarto ko. Kapag wala akong nakita, naku, sinasabi ko sa'yo. Naiiling siyang lumabas ng silid upang silipin ang sinasabi ng anak. Hindi pa man siya nakakapasok sa silid, ay amoy na niya ang sigarilyo mula sa loob. Dahil nakatapat ang pintuan ng kwarto sa malaking bintana, ay mabilis niyang naaninag ang bulto ng nilalang na tinutukoy ni June. Halos panlamigan siya ng katawan nang makitang titig na titig ang nilalang sa kanila habang humihipak ng hawak na tabako. Napakalaki ng nilalang na yon, halos kasing taas na ng puno ng akasya. Mahaba ang magulo at maitim na buhok, maskulado ang katawan. Walang suot na damit at bahag lang ang tumatakip sa ibabang bahagi ng katawan nito. Sino ka? Anong kailangan mo? Ako si Dumakulim. Matagal na akong naninirahan sa punong ito. Tama nga si Willie. Sadyang pasaway at matigas ang ulo ng iyong anak. Paano mo nakilala ang asawa ko? Matagal na. Simula nang kami ay naging magkaibigan. Pinakiusapan niya akong bantayan kayo at protektahan sa mga oras na wala siya sa tabi ninyo. Kung ganun, kaya pala malakas ang loob niyang umalis kasi may magpoprotekta sa amin. Ganun na nga, bata. Ako ay natutuwa na matalino pala ang anak ni Willie kahit papano. Ano kailangan mo? Bakit ka nagpakita? Nais ko lang turuan ng leksyon ang suwail mong anak. Wala akong ibang kailangan bukod doon. Bakit? May nagawa ba siyang hindi mo nagustuhan? Nabastos mo ba siya, anak? Hindi po. Ayoko na nagiging palasagot siya. Kung may pagpapatuloy yun, ay lalaking walang modo ang iyong anak. Pasensya na. Paano pala kayo naging magkaibigan ng asawa ko? Simula nang mamatay ang kanyang ama at ako na ang kanyang naging sandalan. Nung una ay pasaway siya at matigas ang ulo. Kaya palagi kami nag-aaway. Hindi nagtagal ay nagkasundo na rin kami dahil nagbago na siya. Kung ganun ay malalim na ang inyong pinagsamahan? Alam ko ang lahat ng bagay tungkol sa kanya. Ako ang madalas niyang hingan ng payo. Kaya batid ko rin ang mga nangyayari sa loob ng bahay ninyo. Totoo ba na inutusan ka ni tatay na bantayan kami? Hindi niya gusto ang palagi niya pag-alis. Pero wala siyang magawa dahil tawag yun ng tungkulin. Isang bagay ang ipinipilit niyang ibigay sa inyo. Yun ay ang proteksyon. Habang nakikinig sa sinasabi ng tikbalang na si Dumakulim, ay hindi mapigilang mapangiti ni Andeng. Tunay ngang mahalaga para sa asawa ang kanilang kaligtasan. Hindi niya batid na may lihim pala yung kasunduan sa kanyang kaibigan, kaya malakas ang loob nitong umalis. Matindi ang saya at galak na naramdaman niya, at alam niyang ganun din ang kanyang anak. Pinagsabihan pa ng nilalang na yun si June, at pagkatapos ay tinapos na nito ang kanilang usapan. Kinagabihan, habang nasa hapag at kumakain ng hapunan, ay seryosong nag-usap ang mag-ina. Nay? Pasensya na po. Alam kong hindi niyo nagustuhan ang paraan ko ng pakikipag-usap kay tatay nung nakaraan. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Mahal tayo ng tatay mo. Hindi siya gagawa ng bagay na ikasasakit natin.
Hindi ko po akalain na kaya pala malakas ang loob niya na umalis ng bahay at iwan tayong dalawa. Dahil may bantay naman pala tayo. Anak, kung may bagay akong nasisiguro, yun ay ang pagmamahal ng tatay mo sa'yo. Talaga po? Saksi ako nung unang beses siyang umiyak, nang unang beses na kinarga ka niya sa bisig niya. Nakita ko kung paano siya magdoble kayod para lang maibigay ang mga luho mo habang lumalaki. Ang pagpoprotekta niya sa'yo sa mga sermon ko, nakita ko yun lahat, anak. Kaya nalungkot din ako nung mapagsalitaan mo siya ng ganun kabigat. Hindi ko po alam. Anak, bumawi ka na lang. Sigurado akong matutuwa na yun kapag sinalubong mo siya ng mga kwento mo, kagaya ng palagi mong ginagawa. Opo, Nay. Kinabukasan ay maagang nagising si Andeng. Magaan ang loob niya habang nakangiting nagluluto. Balak niyang alayan ng kaunting pagkain ang puno ni Dumakulem bilang pasasalamat sa lihim na proteksyon at kaligtasan na tinatamasa nila araw-araw. Ngunit napatigil siya sa pag-aayos ng lamesa nang dumadagungdong na sunod-sunod na malalakas na pagkatok sa pinto. Sandali lang! Oh, paring Juan, napadpad ka rito. Si Willie. Wala pa ba rito? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba magkasama kayo? Ayun na nga, Mare. Magkasama kami pero nagkahiwalay rin kami sa pagtakas. Pagtakas? Anong pagtakas? Bakit kailangan yung tumakas? Hindi namin alam na kuta pala ng mga aswang ang napuntahan namin. Akala ko nagkaintindihan na kami at sabay na tumakas. Sandali, dahan-dahan lang. Hindi ko kasi maintindihan eh. Paano napunta kayo ron? Ang sabi ni Willie sa akin, may kailangan daw na gamot doon sa lugar na yun. Kaya naman pinuntahan namin. Hindi ko naman alam na ganun pala nga aabutan namin doon sa lugar na yun. Diyos ko, ano nangyari sa kanya ron? Ngunit ang hindi niya matanggap ngayon at lumulukob sa pagkatao niya ay ang kaba at takot para sa asawa. Hindi alam ni Andeng ang kalagayan nito, pero pilit niyang iniisip na sana ay kagaya ng kaibigan na katakas din siya sa baryong pinuntahan nila. Nay, ayos lang ho ba kayo? Nasaan na ho si Ninong? Umuwi na, anak. Mukhang pagod sa lakad niya eh. Nasaan daw si tatay? Bakit hindi daw niya kasama? Anak. Nay, bakit ho kayo ganyan makatingin? May problema ho ba? May nangyari ba? Naiwan ng tatay mo dun sa baryo. Ho? Bakit ho? Hindi nila alam na kuta ng mga aswang ang lugar na pinuntahan nila, anak. Akala ng ninong mo nakasunod sa kanyang tatay mo na tumatakas. Ha? Paano? Ano? Hindi namin malaman kung nakatakas ba siya o naiwan talaga doon. Di puntahan natin. Anak, aswang ang mga naroon. Baka mapahamak tayo. Pero Nay, paano si tatay? Gusto mo ba talagang pumunta doon? Na hindi natin siya pwedeng pabayaan. Pero nabanggit ng ninong mo na baka kahit pumunta tayo ron, wala na tayong maabutan. Bakit naman po? Hindi. Imposible. Alam kong lalaban si tatay. Anak. Nay, hindi ko pwede. Hindi pa ako nakakahingi ng tawad sa kanya, Nay. Subukan natin siyang iligtas. Mamaya rin tatawagan ko ang ninong mo para alamin kung saang baryo sila pumunta at ano ang kailangan sakyan para makarating. Dapat siguro humingi tayo ng tulong sa kaibigan ni tatay. Sa palagay ko, hindi na natin kailangan sabihan. Alam kong alam na niya ang nangyari sa tatay mo. Gaya ng inaasahan, mabilis nilang naamoy ang pamilyar na amoy ng sigarilyo. Tahimik nilang tinahak ang bakuran at doon nakita nila ang kapre na walang emosyon ng muka habang hinihintay sila. Tulungan mo kami. Iligtas natin si tatay. Wala tayong ibang magagawa ngayon dahil hindi natin batid ang mga kalaban. Aswang daw po. Marahil isang lahi ng aswang na nilinlang si Willie.
Ay nako, kilala ko ang tatay mo. Madaling mapaniwala at maawain. Hindi ho ba maganda yun? Lahat ng sobra ay masama, bata. Tignan mo nangyari sa iyong ama. Hindi na nag-aksaya ng panahon na makisali sa usapan si Andeng dahil may mga bagay pa siyang kailangang gawin. Tinawagan ni Andeng si Juan gamit ang cellphone na dikipad upang alamin ang lugar na napuntahan ng kanyang asawa. Ramdam niya ang kagustuhan nitong makatulong kaya nagpasalamat siya dito. Ano raw pong sabi, Nay? Ang baryo daw na kanilang napuntahan ay puro babae ang residente. May ganun ho ba? Ang sabi ng ninong mo, puro babae ang nakita niyang tao ron. Mahahaba ang buhok at may mga magandang wangis. Mukhang tama ang aking hinala, Andeng. Anong ibig mong sabihin? Maaaring nasa kuta siya ng mga bangkilan. Kung lakas ang pag-uusapan, natitiyak kung hindi niyo sila makakayang talunin. Pero ang sabi ni Juan, halos hindi makabasag pinggan ng mga babaeng yon. Paano at saan sila kumukuha ng lakas? Hindi kayo dapat magpalinlang. Tuso ang kanilang lahi. Paano niyo po nasabi na malalakas sila? Sila ang kaaway na mortal ng mga gabunan. Hindi sila dapat maliitin dahil lang sa katotohanan sila ay babae. Ang kanilang lakas ay kayang makipagsabayan sa lahat ng nilalang. Ay kung ganon, posible na talagang hindi na natin makakasama si Willie ngayon. Hindi ko gustong sabihin yan, pero kailangan ninyong lakasan ang loob ninyo. Sa oras na tama ang sinabi ninyo, ipaghihiganti ko siya. Hindi ako papayag na mamatay siya sa wala. Hindi ko nais putulin ang iyong tapang at pag-asa, June. Ngunit mas maiging alam mo ang iyong papasukin. May kailangan pa ba kaming malaman? Bukod sa biyasa ang mga bangkilan sa engkantasyon, ay hindi rin maitatago ang kanilang pisikal na lakas. Bukod pa ron ay may kakayahan silang gawing aswang ang mga tao. Ay Diyos ko! Sa oras na maipasa nito ang itim na bato sa pamamagitan ng paghalik, isa yun sa rason kung bakit sila ang kinatatakutan at pinipilit iwasan kahit na sila ay may angking ganda. Kung ganun posibleng buhay pa si tatay? Maaari, kung siya ay tuluyang napasailalim sa kanilang kapangyarihan, posibleng buhay pa siya. Pero hindi na sa paraang kilala natin. Ano pa? Kayang magbago ng anyo ng mga ito. Isa sila sa pinakamahusay na gawin ito. Maaaring malaking oso, baboy ramo, o kaya naman ibon. Depende sa kung gaano sila kalakas. Wala kaming pakialam sa mga yon. Ang gusto lang namin ay tuluyang mailigtas ang asawa ko. Kung itutuloy niyo ang plano, ay hindi ko kayo pwedeng hayaang lumusob doon at magpakamatay. Pero kailangan naming iligtas si tatay. Ang ibig kong sabihin ay hindi ko kayo pwedeng hayaan na lumusob doon nang walang laban o kahit na anong pinagkukunan ng lakas. Mula sa puno ay may nakita silang maliit na puting batong nagliliwanag. Kinuha yun ng kapre at tinitigan bago inabot sa kanya. Isa yung batong kulay puti, walang kinang, walang kahit na ano. Kung titingnan ay mistulang batong pinaglipasan na ng panahon dahil sa maliliit at pinong ugat na nakaimprenta roon. Hindi yun gaanong kalakihan, ngunit ramdam niya ang presensya nito. Teka, anong bagay na ito? Yan ang mutya ng punong akasya. Mutya? Maraming iba't ibang hiyas o mutya. Ito ay isang bato na pinagkaloob ng kalikasan. Anong kayang gawin yan? Maaari namin gamitin para makalaban sa aswang at matalo sila? Ganun na nga, June. Malakas na kapangyarihan ang nakapaloob sa batong yan. Anong mga bagay na pwede nitong gawin? Gaya ng mga sanga ng akasya na pumoprotekta sa pamamagitan ng lilim na ginagawa nito, kaya ng mutya na yan na itago ang presensya ng tao laban sa mga halimaw o nilalang napipiliin niyong pagtaguan. Narinig ko na yan dati pero ang alam ko, may limitasyon ng pagkukubli, tama ba? Hindi maaaring umapaw ang damdamin ninyo. Mawawala ang pagkabalanse ng mutya na magiging dahilan ng pagpalpak nito sa tungkulin ng pagkukubli. Ang astig naman yan. Meron pa ba?
Ang akasya ay kilala na merong malalaki at malalalim na ugat, kung kaya sa tulong ng mutya ay makakaya mong igapos ang mga nilalang sa tulong ng mga ilusyong ugat ng akasya na gawa ng mutya. Habang nakagapos sa mga ugat ay unti-unting masisipsip din nito ang lakas nila. Pero hindi ko alam paano gamitin ito. Bulong lang ang kailangan niya. Hilingin at ibulong mo ang nais mo at siya ang gagawa nun para sa'yo. Pero sigurado ka ba na pwede ko itong gamitin? Hindi ka ba mapapahamak sa pagbibigay sa akin nito? Sadyang ipinagkakaloob namin ang mga mutya sa mga taong alam naming hindi gagamitin ito sa kasakiman o sa kasamaan. Ibinigay ko ito sa iyo dahil ang gusto ko lang naman ay iligtas mo ang asawa mo. Dumaan ng ilang oras na nanatili ang mag-ina sa kanilang bakuran habang kausap ang kapre. Pinaplano nilang maigi ang gagawin na pagligtas kay Willie. Nay, parang ang galing nito. Kung kaya nitong itago tayo, ibig sabihin mas madali tayong makakapasok sa kuta nila. Oo, pero hindi tayo pwedeng basta-basta kumilos. Kung mawalan tayo ng kontrol sa damdamin, baka mas lalo tayong malagay sa panganib. Paano yun, Nay? Paano ko pipigilan ang sarili ko kung makikita kong sinasaktan si tatay? Yan din ang iniisip ko. Kaya kailangan nating lakasan ang loob, June. Hindi tayo pwedeng pangunahan ng galit o takot. Hindi lamang tapang ang kailangan ninyo. Kailangan nyo rin ng lubos na disiplina. Ang mutya ay parang ugat ng punong akasya. Matibay, malalim, ngunit humihina kapag pinutol. Sa oras na bumigat ang pakiramdam nyo dahil sa mga emosyon na hindi maayos, ay ito rin ang oras ng panghihina nito. Nay, hindi ako bibitaw. Kahit anong mangyari, pipigil ako sarili ko para kay tatay. Gagawin natin to. Hindi para sa akin, hindi lang para sa'yo, kundi para mabuo ulit ang pamilya natin. Tandaan ninyo, ang unang bulong ay para sa pagtatago. Ang ikalawa ay para sa paggapos. Huwag niyong pagsabayin. Piliin niyo ang tamang sandali. Ang mutya ay may kakayahan ding tawagin ang mga nilalang na naninirahan dito. Parang naglalaro lang pala. Oo, anak. Pero dito, isang pagkakamali lang, hindi na tayo makakabalik. Lakasan ninyo ang loob. Hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataong humawak ng mutya. Tandaan ninyo, ang kapangyarihan nito ay regalo at biyaya ng kalikasan, hindi sandata ng kasamaan. Naiintindihan ko. Kaya natin to, Nay. Ililigtas natin si tatay. Sa oras na kayo ay manganib, maaari niyong ibulong sa mutya ang aking ngalan. Agad akong darating. Nang lumubog ang araw ay nagsimula na silang maghanda para umalis. Hindi pinakawalan ni Andeng ang hawak na mutya habang abala sila sa pag-aayos ng mga dadalhin. Minabuti ng mag-ina na magdala pa rin ng asin at bawang para sa karagdagang proteksyon. Ilang sandali pa ay dumating na rin si Juan dahil nagpasya rin itong sumama sa mag-ina. Kaya naman nagsimula na silang tahakin ang baryo ng mga bangkilan. Isang sakay lang sa tricycle mula sa kanilang baryo ay naaninag na nila ang luma at gawa sa kahoy na karatula ng baryo ng mga bangkilan. Tahimik nilang binagtas ang daan ng palihim habang naglalakad matapos silang ihatid ng tricycle. Takot at kaba ang bumalot sa kanilang dibdib. Mahigpit na hinawakan ni Andeng ang mutyang ipinagkaloob sa kanila ng kapre. Piniga ng mariin bago ilapat sa kanyang bibig ang nasabing bato. Mabilis at maingat niyang nilapatan ng engkantasyon hanggang sa naramdaman ang unti-unting pagtakip sa kanila ng isang anino. Nagmistulang may malaking puno sa kanilang likuran dahil sa laki ng lilim na binigay nito upang sila ay ikubli. Ikubli aming presensya sa mga nilalang ng dilim. Ha? Anong ginagawa mo? At saka ano yan? Ninong Juan, galing yan sa kaibigang kapre ni tatay. Proteksyon para hindi tayo maramdaman ng mga bangkilan. Ba talaga? Ipinagkaloob sa amin nito nung napagpasyahan naming pumunta dito. Tayo ay may proteksyon. Pwede rin tayong humingi ng tulong sa kanya. Malalim na ang gabi nang makapasok sila sa baryo ng mga bangkilan.
Kahit na may panangga sa kanilang presensya, ay nananatiling marahan at puno ng pag-iingat ang kanilang kilos. Magkahawak ang kamay na naglalakad ng mag-ina. Palingalinga sila sa paligid. Pinipilit hagilapin ng tingin ni Andeng ang kanyang asawa. Sa kabilang kamay naman niya ay mahigpit niyang hinahawakan ng mutya. Nay, tingnan mo, may kubo na. Oo anak, huminga ka lang ng malalim. Huwag kang matakot. Ha? Totoong hindi nila tayo nararamdaman. Hindi rin nila tayo nakikita. Sadyang kahanga-hanga, pero kailangan nating kontrolin ang emosyon ng sa gayon. Hindi mawala ang bisa ng mutya. Bumungad ang dalawang babae mula sa isang kubo. Mahahaba ang buhok at kumikislap ang kanilang mga mata na tila naglalagablab na baga. Tumingin ang isa sa direksyon nila na para bang nakaramdam ng presensya. Naku, Nay, nakatingin sila rito. Itago mo pa kami, tulad ng lilim ng akasya. Bakit parang nararamdaman nila tayo? Imposible ho yun, Ninong. Ikubli ang aming presensya sa mga nilalang ng dilim. Ikubli ang aming presensya sa mga nilalang ng dilim. Ikubli ang aming presensya sa mga nilalang ng dilim. Umalis na ang dalawang babae at hindi na sila muling tumingin sa direksyon nila Andeng. Nay, hindi nga nila tayo nakikita. Para tayong invisible. Ang galing! Ay, salamat, Diyos ko. Gumagana ang mutya. Habang naglalakad sila palapit pa sa gitna ng baryo, ramdam nila ang malamig na ihip ng hangin. Maya-maya ay nakita nila ang isang kubo na may bukas na ilaw sa loob. Mula sa nakabukas na bintana, nakita nila si Willie. Nay, si tatay yun. Nakikita ko siya. Oo, anak. Si Willie nga. Ang tatay mo. Halika na, puntahan natin siya. Sa wakas, nakita at maliligtas na rin natin si tatay. Magmadali tayo. Dali-dali silang naglakad papunta sa kung saan ang kanilang hinahanap. Ngunit ang mabilis na hakbang ay unti-unting bumagal. Ang kabog ng dibdib dahil sa saya ay nawala nang makitang masaya ang lalaki. Nakabaliktaran sa inaasahan nilang makikita nila. Ha? Nay, bakit parang masaya si tatay? Hindi. Hindi. Baka nalinlang lang siya. Baka ginamitan ng mahika o baka... Hindi siya mukhang nililinlang, Nay. Para siyang masaya talaga. Hindi. Hindi totoo yan. Willie, ano ginagawa mo? Kayong dalawa, kailangan niyong kumalma. Baka sa sobrang taas ng emosyon ninyo, mapahamak tayo. Sa loob ng kubo, malinaw nilang nakita si Willie. Nakahawak ito sa kamay ng isang bangkilan, nakangiti at parabang walang bakas ng takot. Ang babae ay nakasandal sa balikat niya at panakanakang humahalik sa kanyang pisngi. Maingat silang lumapit doon upang marinig ang pinag-uusapan ng dalawa. Huwag mo na silang isipin. Dito ka na lang sa piling ko. Mas ligtas ka rito. Mas mamumuhay ka ng maginhawa. Oo, dito lang ako. Nay, niloloko lang nila si tatay. Bakit siya pumapayag? Diyos ko, bakit parang pinili niya talaga sila? Huwag kayong mag-isip ng ganyan. May kakayahan ng mga bangkilan sa panggagayuma at panghihipnotismo. Natitiyak akong nasa ilalim ng salamang si Willie. Buong akala ko'y ako lang may kasalanan sa mga nasabi ko sa kanya. Hindi ko alam na dapat lang pala sa kanya yon. Willie, hindi na ako mapakali. Gutom ang anak natin. Kailangan niya ng kumain. Gusto ko ng sariwang karne. Huwag kang mag-alala. Kilala ko si Andrea. Gagawa yun ng paraan para makapunta at iligtas ako. Lalo na si June. Ang anak mong matapang at malakas ang loob. Gusto ko siya. Siya ang gusto ng anak natin.
Hintayin na lang natin ang kanilang pagdating sa mga susunod na araw. Sayong-sayo na siya, mahal ko. Nanlaki ang mata ni June sa narinig. Ramdam ni Andeng ang pagbagsak ng mundo sa mismong salitang yun ng asawa. Halos mabitawan niya ang mutya sa pagkabigla. Napatakip siya ng kanyang bibig. Pinipigilan niya ang paghikbi. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Siya ang pinakabagay sa pinagbubuntis kong anak mo. Matapang, sariwa ang dugo. At dugo mo rin ang dumadaloy sa kanya. Kung makakain ko ang puso niya, lalakas lalo ang anak natin. Gawin mo. Wala akong pakialam. Matagal na akong sawa sa kahinaan niya. Ang sarap pakinggan. Isipin mo, Willie, ang sariling laman ng anak mo. Magiging handog sa magiging tagapagmana ng mga bangkilan. Oo, at wala silang magagawa. Bumigat ang hangin. Parang mismong lupa ay nakikisaksi sa pagtataksil ni Willie sa mag-ina. Kumakabog ang dibdib ni Andeng. Parang gustong basagin ng mutya sa higpit ng kapit niya. Ngunit ang bigat ng kanyang emosyon ang tuluyang nagpagimbal sa kanila. Unti-unting nawala ang lilim na nagkukubli sa kanila. Sa gitna ng maraming bangkilan, lumitaw silang tatlo. Maging si Juan na tahimik lang na nagmamasid habang durog na durog ang puso ng mag-ina sa kanilang nasasaksihan at naririnig. Humigpit ang kapit ni June sa kanyang kamiseta lalo pa nang lumabas mula sa kubo ang bangkilan. Hindi maiwasan ni Andeng na mapatingin sa tiyan ng babaeng aswang. Hindi ko inaasahan ang pagparito mo ngayon. Hindi yata naging sapat ang takot na ibinigay namin sa'yo. Gusto naming makita si Willie. Nasaan siya? Maayos naman siya. Isa pa, hindi ko naman ipapahamak ang ama ng aking anak. Anong anak ang sinasabi mo? Magkakaanak na kami ni Willie. Bakit parang hindi ka natutuwa sa balita ko? Huwag mo akong lokohin. Nasaan ang asawa ko? Ilabas mo siya! Bakit hindi mo kasamang lumabas? Ha? Hindi ka papatulan ng tatay ko. Ibalik mo siya sa amin! Talaga ba? Pero alam niyo ba? Sinabi ko lang na gusto ko yung anak niya. Nagplano agad siya kung paano ko makukuha. Hindi ako naniniwala. May ginawa ka lang sa kanya kaya mo siya napapasunod. Hindi ko naman sinasabi to para maniwala kayo. Gusto ko lang sabihin na mas lamang ako sa puso niya. Nasaan siya? Ipakita mo siya sa akin ngayon. Hindi ko alam na martir ka pala. Ang sabi ko, ipakita mo sa akin ngayon ang asawa ko. Alam mo ba, nung nalaman niyang buntis ako, hindi ko gustong marinig ang kwento mo. Ang gusto ko, ilabas mo ang asawa ko. Oh, bakit ka nagagalit? Hindi ka ba masaya para sa akin? Bakit ako magiging masaya para sa taong sumira ng pamilya ko? Hindi ko gusto ang sinabi mong yan, Andeng. Hindi ko rin gustong marinig ang mga sinasabi mo! Aray! Nang napalingon siya sa anak, nakita niya ang bangkilan na nakangiti. Lalapit na sana siya dito nang biglang may humawak na kamay sa kanyang braso. Nang tingnan nito ni Andeng, nakilala niyang yun ang babaeng nakita nila sa loob ng kubo. Naging mabilis ang pangyayari. Napakabilis ng kilos ng bangkilan at nagawa silang kaladkarin sa loob ng kubo at doon ikinulong. Nilibot ni Andeng ng tingin ang kabuuan ng kubo pero nakita niyang walang malalabasan dahil ang mga bintana ay may rehas na gawa sa malalaki at matitibay na kawayan. Ang pinto naman ay matibay at makapal na tabla na sa labas lang na isasara at nabubuksan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman siya sasaktan.
hanggat sumusunod kayo. Anong gusto mo sa amin, ha? Gusto ko lang naman na ipaalala na hindi mo siya maibabalik sa paraang iniisip mo. Ang asawa mo ay nasa piling ko. Sa piling ng mga bangkilan. At sa piling ng magiging anak namin. Bitiwan mo ako! Hindi mo pwedeng agawin si tatay! Wala ka ng halaga sa tatay mo. May anak na kami, kaya wala ka ng silbi sa kanya. Hindi totoo yan! Alam kong nadinig mo naman ang sinabi niya kanina, hindi ba? Nasa ilalim ng salamangka si tatay. Hindi niya ako ibibigay sa'yo. Tingnan natin kung gaano katibay ang paniniwala mo sa tatay mo. Hinila nito si June palapit. Ang mga kuko ay nagmistulang hinasang patalim. Patuloy ang paghaba nito at walang dudang kayang pumunit ng laman. Isang malalim na sugat ang naging dahilan ng pagdaing ng kanyang anak. Halos bumulwak ang dugo nito at mabilis ang naging pagtulo sa lupa. Bitiwan mo ako! Wag! Tigilan niyo ang anak ko! Mga walang awa! Anak ko yan! Huwag kang mag-alala. Hindi pa ito ang katapusan. Gusto ko munang makita kung hanggang saan ang kaya niyang tiisin. Ako na lang, pakiusap. Pakawalan mo na si June. Oh, pero si June ang gustong kainin ng anak ko eh. Hindi pwedeng hindi ko maibigay yun sa kanya. Dahil sa matinding panghihina, hindi na nagawang labanan ni Andeng ang malakas na naging paghila sa kanya ng isa pang bangkilan, habang dalawa naman ang nakahawak sa kanyang anak. Pagkatapos ay dahan-dahang lumapit sa anak niya ang mahabang dila at dinilaan ang dugo na umagos mula sa sugat ni June. Hindi pa nasiyahan ang bangkilan na kalaguyo ni Willie at inilapit pa ang muka sa anak niya bago nito tuluyang hawakan sa leeg. Wag! Lumayo ka sa akin! Huwag maubusin ang dugo ko! Wag! Mga walang ya kayo! Huwag niyo siyang pagtulungan! Ay, Diyos ko! Tulungan niyo po ang anak ko! Sige pa! Natutuwa ako sa aking pinapanood. Sip-sipin niyo pa ang dugo niya! Walang yaka! Sa oras na makwala ako rito, sisiguruhin kong pagbabayaran mo ang lahat ng ito! Walang yaka! Tama naman. Walang iya ako. Hayop ako. Pero mas higit akong pinili ng asawa mo! Wala na akong pakialam sa kanya. Nung nagloko siya, tinapos na niya ang pagsasama naming dalawa. Kaya kung gusto mo, sayong-sayo na siya. Huwag mo lang idamay ang anak ko. Nay, tulungan mo ako. Anak! Anak ko! Anak, huwag kang bibitaw! Alam mo ba kung ano ang mas masarap kainin? Yung pusong puno ng takot. At ngayon, puno ka na nun! Itinaas ni Katrina ang kanyang kamay. Handa nang ibaon ang mga kuko sa dibdib ni June. Hindi na mapakali si Andeng. Gusto niyang sabunutan ng sarili dahil sa pag-aalala habang mahigpit ang pagkakahawak sa mutya. Ilang sandali pa silang pinaglaruan ng mga bangkilan dahil sa utos ni Katrina. Hanggang sa nagpasya na silang umalis. Ngumisi pa ang babae bago tuluyang lumabas. Naiiyak na pinagmamasdan ni Andeng ang anak na hinang-hina sa pagpapahirap ni Katrina. Bakas ang sariwang dugo sa braso niya, leeg at mukha. Gamit ang nanginginig na mga kamay, ay puno ng pag-iingat niyang pinunasan ang mga dugo sa sugat. Napadako naman ang paningin ni Andeng kay Juan mula sa sulok ng kubo. Halos hindi na rin ito makagalaw dahil sa pambubugbog ng mga bangkilan sa kanya. Hindi ko akalain na magagawa ni Willie ang bagay na to.
ang ipagkanulo ang sariling anak. Lahat tayo nagulat. Hindi ko akalain na hindi ko pala siya lubos na kilala. Kumusta na ang mga sugat ni John? Nawalan na siya ng malay. Malalim. Pero alam kong wala nang masasakit sa nararamdaman ng puso niya ngayon. Sana lang wag na muna siyang magising at bigyan ng oras ang sarili para magpahinga. Ayoko munang harapin siya, lalo na at alam kong nasasaktan siya ngayon dahil sa siraulo niyang ama. Napuno ng katahimikan ng paligid. Ang tanging madidinig sa apat na sulok ng kubo ay ang mahinang paghikbi ni Andeng at ang banayad na paghinga ng kanyang anak habang natutulog. Ilang sandali pa nakarinig sina Andeng at Juan ng mga yabag sa labas na naging dahilan kung bakit sila nagkatinginan. Ilang sandali pa ay tumambad sa kanila ang taong dapat sana ay kanilang ililigtas, ang kanyang asawa na si Willie. Ibang-iba ang itsura nito sa kanyang inaasahan. Maayos ang pananamit nito. Wala itong bakas ng galos. Ang mga mata ay malamlam ngunit puno ng talim kung tumingin. Ibang-iba sa mga mata nito sa tuwing tinitingnan siya noon. Ang kapal ng mukha mong magpakita pa rito. Hindi ako nandito para sa inyo. Willie! Anong ibig sabihin nito? Willie, nakikita mo ba ang itsura ngayon ng anak mo, ha? Hindi naman ako bulag para hindi makita, Andrea. Kung ganon, bakit wala kang ginagawa? Mauubusan na ng dugo ang anak mo dahil sa mga sugat na nakuha niya. Willie, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit bigla ka naging ganito? Hindi ko kailangang magpaliwanag sa'yo. Dapat! Ipaniwanag mo sa akin kung bakit nagkaganito ang lahat. Bakit mo hinayaan na gawin nila yon kay John? Tay... Napatingin si Willie sa anak, pero imbis na awa ay isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi niya. Mabilis na lumapit si Andeng sa sugatan na anak. Ni hindi alam ni Andeng kung paano hahawakan nang hindi masasaktan. Anak, kamusta ka na? June, anak kita. Kaya sa ayaw mo't sa gusto, sundin mo ang ipag-uutos ko. Ang katawan mo kapalit ng buhay ng nanay mo. Napakawalang hiya mo, Willie. Sarili mong anak ipinagkakanulo mo. Para saan? Para matanggap ka ng mga halimaw na yan? Isa lang demonyo ang gagawa niyan. Hindi ninyo maiintindihan. Hindi ito pagtataksil. Ito'y pagpili ng tamang panig. At saka, hindi ko na kayang bumalik pa sa buhay na iniwan ko. Ano sinasabi mo? Kami ang pamilya mo, Willie. Ako, si June. Kami ang pinili mo noon. Noon yon, Andeng! Umalingaw-ngaw ang halakhak ng mga bangkilan sa labas. Tila sumang-ayon kay Willie. Napatakip si Andeng ng bibig. Hindi makapaniwala sa naririnig sa asawa. Ang halos 20 taon nilang pagsasama ay itinapon lang nito ng ganun-ganun lang para sa bangkilan na bago lang naman niyang nakilala. Habang nakatitig sa mukha nito ay hindi na niya makita ang lalaking kanyang minahal. Bakas na sa pagkatao nito ng kagustuhang mapasaya ang bagong babaeng minamahal. Willie, wag mo namang sabihin, sila na ang pinili mong pamilya. Oo, at ang anak namin ni Katrina, yun ang magiging bago kong anak. Hindi na nagulat si Andeng sa naging sagot nito. Ngunit ang kanyang anak, si June, ay nakita niyang halos mabuwal, napapikit upang pigilan ang pagtangis. Bakit? Bakit ang dali mo kaming itapon, ha? Dahil wala rin namang mangyayari kung mananatili ako sa inyo. Mga walang silbi! Kung wala kaming silbi, wala ka namang kwentang ama. Hihingi sana ako ng tawad sa'yo dahil sa mga sinabi ko nung nakaraan. Pero sa nakikita ko ngayon, dapat lang pala sa'yo yun. Kulang pa nga kung tutuusin. Ayokong marinig kung gaano ka kabastos na palaki ng iyong ina.
Pinalaki ako ng nanay ko na may respeto. Ilang taon nga kitang nirespeto eh. Pero sa nakikita ko ngayon, hindi ko na alam kung paano babalik ang salita ng respeto kadikit ng pangalan mo. Walang modo! Pero bakit ko ba kailangan makipag-usap sa mga taong hindi naman mahalaga? Naririnig mo ba sinasabi mo, Willie? Walang halaga? Ako, si June, kami ang pamilya mo. Pinili mong bumuo ng pamilya kasama ako kaya hindi ko maintindihan kung bakit ang bilis mong itapon ng lahat ng yon. Pinili ko noon, oo. Hindi mo ba nakikita, Andeng, kung gaano kalayo ang agwat ninyo ni Katrina? Maganda si Katrina. Lahat ng gusto ko may bibigay. Eh ikaw? Alam mo, nung oras na niloko mo ko, para sa akin tapos na tayo. Inilaban ko lang para kay June. Tay, anong klaseng pag-asa yon? Kapalit ng buhay ko? Huwag mo nang intindihin ang mga bagay kagaya ng palagi mong ginagawa, June. Hindi mo maiintindihan ang mga desisyon ng matatanda. Ipapahamak mo ko, Tay. Ibibigay mo ko para sa anak mo sa labas. Anong klase kang ama? Wala akong magagawa. Ang laman mo ang gusto ng bata. Kahit ngayon lang, matuto kang magsakripisyo. Isasakripisyo mo ang sarili mong anak para sa mga halimaw na yon. Dugo at laman mo si John. Halimaw? Sila ang tumanggap sa akin noong mga panahon na hindi ako perpekto. Ano ba sinasabi mo dyan? Kailanman hindi namin hiniling na maging perpekto ka. Ang kailangan lang namin ay ikaw. Yung ikaw na lumalaban para sa amin, hindi yung ngayon na binenta mo kami sa mga halimaw. Tay, kahit kailan, hindi ako humiling ng yaman o kapangyarihan mula sa iyo. Ang gusto ko lang, isang ama na handang ipaglaban ako. Natigilan si Willie at hindi nakapagsalita. Kusang nanubig ang kanyang mga mata pero mabilis ding napalitan ng malamig na titig. Bahagyang lumambot ang kanyang puso, ngunit may parte sa kanya na hindi naniniwala sa mga sinasabi ng kanyang anak. Ang kwento ng buhay niyang kasama ang dalawa ay tapos na. Gusto niyang maayos na mapalaki nilang dalawa ni Katrina ang batang pinagbubuntis nito. Hindi niyo alam ang sinasabi ninyo. Ang anak na nasa sinapupunan ni Katrina ang nagbigay sa akin ng pagkilala at paggalang. Dugo at laman ko ang susunod na mamumuno sa mga bangkilan. Nadidinig mo ba ang sinasabi mo, ha? Kapangyarihan? Kailan ka pa nalulong at nalunod sa kapangyarihan? Kung dyan ka masaya, hayaan mong putulin ko ang koneksyon nating dalawa. Simula ngayon, wala na akong ama. Anak. Nanay ko na lang ang meron ako. Sanay na rin naman akong wala ka eh. Pasasaan ba at mas madali ang buhay naming dalawa nang walang hinihintay na pag-uwi ng taong walang pagpapahalaga sa pamilya? Kahit hirap ay lumapit si Andeng sa anak. Ramdam niya ang nag-uumapaw na emosyon nito simula nang umalis ang ama. Tahimik ngunit wala nang nakikitang ekspresyon sa mukha ni June. Alam ni Andeng kung gaano kalapit ang anak sa ama nito, kaya naiintindihan niya ang sakit na nararamdaman ng binata. Kailangan na nating tumakas dito. Sa nakikita ko kay Willie ay malabo na tayong tulungan nun. Masyado nang nabulag ng mga bangkila ng isip niya. Hindi pwedeng isakripisyo niya ang anak ko. Hindi na ako papayag na saktan pa muli niya si John. Huwag na tayong mag-ingat. Wala naman palang silbi ang ating pagpunta rito dahil sayang-saya naman siya sa halimaw na yon. Anak, hindi maaari. Kailangan pa rin natin ng lubos na pag-iingat. Ano nang gagawin natin? Hindi pa pwede sa ngayon. Sariwa pa at malalim ang mga sugat ni June. Nay, huwag mo na akong intindihin. Kung hihintayin natin na humupa at gumaling ang mga sugat ko, tiyak kong mas mapapahamak tayo. Baka napakain na tayo ng hayop na yun sa anak niyang halimaw bago pa tayo makaalis dito. Andeng, hindi ba't may mutya ka? Bakit hindi na lang natin subukang gamitin? Walang kakayahan ng mutya na patakasin tayo sa mga rehas. Pero nay, may kakayahan na itago ang ating presensya.
Kailangan nating itago ang ating presensya. Sa sandaling mapansin nila na nawawala ang kanilang bihag, siguradong bubuksan nila ang rehas at doon naman tayo tatakas. Doon lang muli naalala ni Andeng ang hawak niyang mutya. Mabilis niya itong inilabas mula sa bulsa. Lumiliwanag ito ng bahagya, senyales na naghihintay ito ng kahilingan. Aking kahilingan ay sundin. Ang mga kalaban ay linlangin. Kami ay itago sa kanilang paningin. Unti-unti na tayong matatabunan ng lilim. Ano? Anak, ayos ka lang ba? Masakit, Nay. Ang hapdi. Sandali. Mutya ng kalikasan, sundin ang kahilingan ng inang nag-aalala. Sugat ay pagalingin at lakas ng aking anak ay pagbutihin. Mutya ng kalikasan, sundin ang kahilingan ng inang nag-aalala. Sugat ay pagalingin at lakas ng aking anak ay pagbutihin. Pero, Nay, wala namang sinabi yung kapre na kayang magpagaling ng sugat ng mutya na yan. Ngunit kailangan nating sumubok. Ay, magmadali ka. Itago mo ang mutya, Andeng. Nariyan na sila. Ilang sandali pa ang kanilang hinintay bago nagpakita si Willie na nakaagapay kay Katrina at kasunod nila ang ilang mga bangkilan. Masaya at banayad ang mukha nito kumpara nung sila ay hinarap nito. Nang makitang walang tao ang kulungan ay mabilis na umalerto ang mga bangkilan. Binuksan nila ang kubong pinagkukulungan sa kanila. Doon na humakbang ng puno ng pag-iingat si Andeng. Habang nakaalalay sa anak na sugatan, ay marahan ang kanilang bawat hakbang upang hindi makagambala at makagawa ng komosyon. Imposibleng mawala sila. Demonyo na talaga siya. Hindi ko akalain na darating ang panahon na isusumpa kong naging kaibigan ko siya. Pabayaan mo na, Ninong. Wala nang halaga ang mga ginagawa niya. Kailangan nating magmadali. Bantayan mo ang emosyon mo, Andeng, ha? Baka mahuli na naman tayo. Habang may nakatalukbong sa kanilang anino ng akasya, ay mabilis ang ginawa nilang paghakbang patungo sa mapunong bahagi ng baryo. Alam ni Andeng na mas malaki ang laban nila roon dahil sa armas na biyaya ng kalikasan, ang mutya na tangan nila. Hindi natin pwedeng iasa sa mutya ang lahat. Hindi pa lubusang malakas ang kapangyarihan nito. Hindi tayo masyadong maitatago. Nay, ba't hindi natin tawagin si Dumakulim? Hindi bang sabi niya ay tawagin natin siya sa oras ng panganib? Abay, gawin mo na, Andeng. Baka matulungan niya tayo. Lalo pa at ramdam kong sinusundan pa rin ng mga bangkilan ng amoy ng dugo ng iyong anak. Presensya ng kagubatan ako ay sundin. Dumakulim ako ay dinggin. Presensya ng kagubatan ako ay sundin. Dumakulim ako ay dinggin. Mula sa liwanag ng mutya at sa puno na nasa harapan nila, unti-unti silang binalot ng usok. Hindi lang basta usok, ngunit amoy tabako yon. Hudyat na narinig na ni Dumakulim ang kahilingan nila. Unti-unti itong lumabas sa puno at nagpakita sa kanila. Anong nangyari sa inyo? Nasaan na yung ililigtas niyo sana? Huwag mo nang banggitin yung demonyong yun. Pasensya na. Alam kong kaibigan mo si Willie pero ang lahat ng nangyari ay kanyang plano. Kaibigan kong matalik si Willie. Ngunit ano ang kanyang kinalaman dito? Hindi ba siya ay inyong ililigtas? Plano niya ang lahat. Siya mismo ang naghandog kay June. Anak ko ang gusto niyang kainin. Huwag niyo na siyang tawaging kaibigan, Dumakulim. Pinili niya ang halimaw kaysa sa amin. Hindi itong oras para kayo ay magkwentuhan, ha? Ramdam ko na sila Parating na sila rito. Biglang umihip ang malakas na hangin sa paligid. Nagsimulang sumayaw ang mga dahon sa puno at mula sa mga anino ay may lumitaw na 3 magagandang babae habang may malalaki at naglalaway na mga aso sa harapan ng mga ito. Sa gitna nila ay ang nakangising si Katrina. Alam kong makikita ko rin kayo. Sa tingin niyo ba makakatakas pa kayo?
gayong puro sugat ang anak mo? Hindi ko hahayaan na makuha mo ulit siya, halimaw! Sa tingin mo ba nagpapaalam ako? Wala akong pakialam sa ibibigay mong pahintulot! Sino ang naglakas ng loob na gawing putahe ang mga taong aking pinoprotektahan? Dumakulim, ikaw ay kaibigang matalik ni Willie kaya dapat lang na sa amin ka pumanig. Isang kahangalan ang pumanig sa inyo. Kailanman ay hindi ako makikipag-alyansa sa inyo. Pero ako ay magsisilang ng anak ng iyong kaibigan. Hindi mo ba gusto na ibigay ang gusto ng batang nasa sinapupunan ko? Sa isang iglap ay biglang tumakbo ng mabilis patungo sa kanila ang mga asbo. Ang iba ay umakyat ng puno, naghahanap ng paraan para umatake. Ang iba naman ay naglalaway habang tinatansya ang kanilang distansya. Sa isang iglap, halos napasinghap siya nang makitang nakikipagbuno sa damuhan si Juan habang pilit na nilalabanan at tinutulak ang halimaw na nasa ibabaw niya. Huwag kayong lalapit sa anak ko! Hindi ako magpapaubaya! Nang oras na yon, biglang yumanig ang lupa sa bawat hakbang ng kapre. Gamit ang malalaking kamay, hinugot niya ang isang malaking ugat na nakabaon sa lupa at ginamit yon bilang panghampas sa mga umaataking asbo. Biglang dumamba ang isang bangkilan kay June. Ngunit naging mabilis ang pagkilos ni Andeng. Itinaas niya ang mutya na bahagyang lumiliwanag at unti-unting lumabas dito ang mga ugat at dahon na bumalot sa halimaw. Nagsisigaw ang halimaw ngunit hindi ito tuluyang nakulong sa ugat. Saglit lang itong nahawakan ng mga ugat bago muling nakawala. Hindi kayo makakaalpas dito nang hindi dinaranas ang galit ng kagubatan! Kahit kapre ka pa, hindi mo kayang pigilan ang kagustuhan ng aking anak! Hindi ako makakapayag na kunin mo ang aking anak! Uulitin ko, hindi ko kailangan ng permiso mo! Dadaan ka muna sa bangkay ko bago mo makante at makuha muli si John! Sadyang pinapahanga mo ko sa iyong taglay na katapangan! Sumugod ang dalawang bangkilan sa kapre. Gamit ang mahahabang kuko ay pinipilit sugatan ang malalaki nitong braso. Ang lupa ay patuloy sa pagyanig ng dahil sa kanilang pagsasalpukan. Ang ilaw ng mutya ay patuloy na nagbibigay liwanag, ngunit ramdam ni Andeng na hindi na ito magtatagal. Andeng! Huwag mong ipilit ang mutya! Gamitin mo ito para itakas ang anak mo, hindi para sa laban! Pero kung hindi ko gagamitin, paano kami makakaligtas? Walang saysay ang pagtatago. Nakatatak na sa akin ang kanyang dugo. Kaya kahit anong gawin niyong pagtatago, walang silbi yan! Kasabay ng pagtatapos ng sinabi ni Katrina ay ang pagsugod ng mga halimaw. Napuno ng mga halakhak, ungol at dagundong mula sa kapre ang paligid. Ramdam na ramdam nila Andeng ang namumuong panganib, ngunit minabuti niyang hawakan ng maigi ang mutyang dala. Takot na maaari itong mawala sa hawak niya. Sa wakas, titikman ko na ang laman ng anak mo! Nay! Huwag mong hawakan ang anak ko! Nang muling lumapit si Katrina sa kanyang anak, mabilis na itinaas ni Andeng ang hawak na mutya. Mabilis itong nagbigay ng liwanag sa paligid. Mula sa lupa ay unti-unting gumapang ang malalaki at matitibay na ugat ng akasya bago nito nahuli at lingkisin ang katawan ng bangkilan. Rinig niya ang hiyaw at daing nito bago tuluyang lamunin ng malaking ugat na mga puno. Hindi ka makakalapit sa anak ko! Lumayo kayo! Ang galit na nararamdaman ng mga bangkilan ay tumindi. Napaatras sila Andeng ng bahagya nang magsimulang magbago ang kanilang mga wangis. Mula sa maganda at maamong muka, napalitan yun ng malaki at mabalahibong ulo ng baboy ramo.
Ang kanilang mga balingkinitang katawan ay maihahalin tulad sa baboy dahil sa laki. Ang hindi lang nagbago ay ang kanilang mapupula at nanlilisik na mga mata. Ang bilis ng mga bangkilan ay dumoble. Kapwa napaigtad sina Andeng at Juan nang biglang sumugod ang mga baboy ramo. Naunang nahagip ng pag-atake si Juan. Mabilis na bumaon ang ngipin sa leeg nito. Walang sere-seremonyas na kinagat ang lalaki. Ang demonyo kayo! Juan! Ninong Juan! Hayop ka! Demonyo! Ungol at alulong ang maririnig sa paligid mula sa mga halimaw na nais umatake. Habang hindi mapalagay ang mga mata ni Andeng, pinipilit panoorin at bantayan ang mga kilos ng mga ito habang mahigpit ang hawak sa mutya at pinipilit proteksyonan ng anak na nasa kanyang likuran. Habang ang kapring si Dumakulim ay abala sa pakikipambuno sa malaking baboy ramo. Nagwagi siya sa pagtulak dito na naging dahilan para mapailalim sa kanya ang halimaw. Ngunit dahil sa likas na tuso ito, ginamit nito ang malalaking paa para tapakan ang kapre na naging dahilan ng pagkasugat ng kapre at ang pag-agos ng dugo nito. Mariing ipinikit ni Andeng ang mga mata bago niya itinaas ang mutya at bumulong sa hangin. Kasunod noon ay ang paggapang ng malalaking ugat mula sa lupa at dahan-dahang paglingkis at paglamon ng mga ugat sa malalaking aso na gusto silang patayin. Mga walang galang na halimaw! Ikaw ay kapre lang. Bangkilan kami. Gabunan nga, aming napabagsak. Ikaw pa kaya? Halos matumba si Andeng sa mabilis na pagdamba sa kanya ng isang malaking baboy ramo. Matatalim ang mga mata nito habang ang bigat ay halos dumurog na sa kanyang buto. Pinipilit pa niya makawala rito nang makita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang pag-atake naman ng isang malaking aso sa kanyang anak. Nahablot nito ang braso ni June gamit ang mahaba nitong mga pangil na naging dahilan ng pag-agos ng dugo mula roon. Naya, sakit! Huwag niyong gawin yan sa anak ko. Ako na lang ang kainin niyo. Hindi ikaw ang gusto ko. Ang laman ng bata ang kailangan ng aking sinapupunan. Dumakulim! Tulungan mo kami! Gamitin mo ang mutya, Andeng! Bilisan mo! Gamit ang nanginginig na mga kamay ay pilit niyang hinawakan ng mutya. Itinapat niya yun sa halimaw na nasa harapan at nagpasabog ito ng liwanag na nagpaatras sa mga ito. Sinamantala niya ang pagkakataon na yun. Hawak-hawak ang dugo ang braso, muli niyang kinumpas at itinaas ang mutya. Kasabay noon ay ang pagliwanag nito habang unti-unting gumagapang ang mga ugat sa lupa. Ang mga aswang na umaatake ay unti-unting nilamon ng lupa sa pamamagitan ng mga malalaking ugat ng puno na siyang humila sa mga ito. Sinunod niya ang halimaw na nakapatong sa kanyang anak. Muli niyang kinumpas sa taas ang mutya kasabay ng muling paggalaw ng mga ugat at nilamon ng tuluyan ang mga asbong pinipilit abutin ang kanyang anak. Nay, ang sakit na talaga. Hindi ko na po kaya. Hindi anak, huwag kang bibitaw. Nandito lang ako. Andeng, lumaban ka pa. Gamitin mo ang lahat ng lakas ng mutya. Sabay-sabay kumilos ang mga bangkilan, kanya-kanyang sigaw sa pag-atake. Ngunit mabilis na pumikit ang mga mata ni Andeng. Nagdarasal na bigyan siya ng lakas na agad naman niyang naramdaman. Habang hawak ang mutya ay kusa itong nagliwanag. Kasabay ng mga munting pagguho ng lupa dahil sa biglaang pagkilos ng mga ugat na malalaki. Ang hangin ay napuno na ng sigaw na dulot ng pag-atake ng mga ugat sa mga halimaw na pinipilit pang manlaban sa lakas ng kalikasan. Hindi pa tapos ang laban niyo! Mga asbo! Patayin niyo sila! Huwag niyong hayaang makaligtas kahit isa! Katrina! Walang iya ka! Anak ko ang nais mong patayin! Ano pa bang gusto mo, ha? Nang
ang gusto ko? Ang makita kayong lahat na nagdurusa bago kayo tuluyang mamatay! Mabilis na umigkas at dumamba kay Juan ang unang asbo na naging dahilan ng pagtumba nito at pagdaing. Habang dalawa naman agad ang umatake kay Andeng, ngunit kumislap ang mutya at umusbong ang maliliit na ugat ng akasya, saka pumulupot sa leeg ng mga halimaw na naging dahilan para kapusin sa hangin ang mga ito. Ang bilis nila, Andeng! Hawakan mong mahigpit si John! Huwag mong bibitawan ng mutya! Nagpatuloy ang paggapang ng mga ugat na yari sa ilusyon na gawa ng mutya. Mabilis na nahuli ng mga ito ang paa ng mga asbo na naging dahilan ng pagkatumba ng mga halimaw. Dahil doon ay naging mabilis ang pagkain sa kanila ng malalaking ugat ng puno ng akasya. Nay, mas dumadami pa sila. Huwag kang magsalita, anak! Hindi ako susuko! Kahit may mutya ka pa, hindi mo kakayanin ang dami nila. Wasakin sila, mga asbo! Huwag niyong tigilan hanggang mamatay ang bata! Hindi niyo siya makukuha! Hindi niyo siya makukuha! Tingnan natin kung hanggang saan ang lakas ng mutya! Katrina, wala ka talagang tigil sa kasamaan. Wala kang pakialam kahit ilan pa ang mamatay. Dumakulem! Kahit ikaw pa ang humarap, mauubos din kayo. Sige mga asbo, huwag niyong tantanan ng mag-ina at ang kasama nila! Sabay-sabay ang pag-atake ng mga asbo, animoy isang malaking alon ng mga halimaw na dumagsa. Biglang humarang si Dumakulem sa kanilang harapan. Mabilis na tinungkab ang isang malaking puno na nakabaon malapit sa kanyang pwesto at buong lakas na hinampas sa mga asbo na balak umatake. Sa bawat hampas ay dinig na dinig ang pag-igik ng mga ito sa sakit bago tuluyang bumagsak. Dumakulem! Ang dami nila! Hindi kami tatagal ng ganito! Paano natin sila mapipigilan? Kahit ang mutya parang hindi sapat. Huwag kayong bibitaw! Hanggat hawak niyo ang mutya, magkakaroon kayo ng lakas para makipaglaban! Ngunit dalawang asbo ang nakalusot sa pag-atake ng kapre. Mabilis na lumundag ang mga ito sa pwesto ni June at muling sinunggaban ng anak na nanghihina na dahil sa mga sugat. Ngunit naging mabilis ang pagkilos ng kapre. Ginamit nito ang higanting kamay upang durugin ang mga halimaw na balak umatake sa kanila. Ngunit isa yung malaking pagkakamali. Dahil nang tuluyang nakasentro si Dumakulem para maprotektahan si June, ay doon niya napagtanto na isa yung bitag kung saan nais nilang sukulin ang kapre. Kahit ikaw, Dumakulem, hindi mo kakayanin ang mga gutom na nilalang! Wala ka talagang awa, Katrina! Demonyo ka! Hindi ko akalain na gugustuhin itapon ni Willie ang lahat para sa halimaw na katulad mo! Nanlilisik ang tingin ni Andeng kay Katrina. Habang hawak ang mutya ay mariin ang ginawa niyang pagpikit kasabay ng unti-unting pagliwanag ng mutya na naging dahilan ng pagbabago ng ihip ng hangin sa paligid at ang pagsayaw ng mga dahon sa ritmo. Mabilis siyang umusal ng panalangin kasunod ng bahagyang paggalaw ng mga ugat na naging dahilan ng pagyanig ng lupa. Ang mga ugat na animoy ahas na naghihintay ng biktima bago nila lamunin yun ng buo. Sa ilalim ng bilog na buwan, nasaksihan niya kung paanong nagmistulang halimaw ng kagubatan si Dumakulem. Mas naging mabagsik at malaki ang anyo nito habang may mga matang naglilihap. Ang bawat yapak ay gumagawa ng isang dagundong na yumayanig sa lupa. Laking pasasalamat ni Andeng na tinupad ng mutya ang kanyang kahilingan. Walang makakalapit sa kanila habang ako'y nakatayo! Sabay-sabay umatake ang mga halimaw sa kapre.
Ngunit kahit anong bilis at liksi na meron ang mga ito, hindi natinag ang nilalang ng gubat. Sa bawat pag-atake ay mabilis silang tumatalsik. Habang hawak ang malaking katawan ng puno, ay mabilis niyang natatabig ang mga ito na magiging dahilan ng pagkakalasog-lasog ng katawan ng mga halimaw. Hindi! Imposible! Paano ka nakakuha ng ganyang lakas? Dahil hindi mo kailanman matatalo ang nagtatanggol para sa mga inosente. Diyos ko, parang mismong kalikasan ang kumikilos laban sa kanila. Nay, tatayo ulit ako. Hindi ako papayag na manalo sila. Hindi anak, hindi mo pa kaya. Ako ang tutulong kay Dumakulem. Magpahinga ka na lang dyan. Puno ng tapang na tumindig si Andeng, dala-dala pa rin ang mahiwagang mutya. Humakbang siya kung nasaan ang kapring kakampi. Naagaw niya ang atensyon ni Katrina na ngayon ay napangisi habang siya ay pinapanood. Napapabilib talaga ako sa iyong tapang at lakas ng loob. Isa kang hangal! Hindi ako lumaking duwag at mahina, Katrina. Mas lalong hindi ako nandito para lang matalo ng kabit na nanira ng pamilya ko. Asawa mo ang lumapit sa akin, Andeng. Bakit parang ako lang ang mali para sa'yo, ha? Ang galit ko sa asawa ko ay ipaparamdam ko sa kanya. Ganon din ang galit ko sa'yo. Ang mutya ay hindi ka pababayaan. Basta maramdaman niya na busilak ang loob mo. Anong pinag-uusapan niyo, ha? Kung paano kayo nakatakas? Kung paano ka patayin katulad ng mga kasamahan mo? Mabilis na nagbago ang anyo ni Katrina. Mula sa pagiging magandang dilag ay naging isang itim na ibon na lumilipad. Ang mga mata ay nananatiling nasa kanila at kulay pula. Hawak ng mahigpit ni Andeng ang mutya. Mabilis na lumipad papalapit sa kanila si Katrina habang naglalabas ng malapot na laway ang tuka. Nang makalapit ay tinuka nito ang kanyang muka kasabay ng mabilis na pag-iwas sa kanyang pag-atake. Talaga namang napakabilis ng kilos ng ibon. Hirap siyang makita at mahuli ng mata kung kaya duguan na ang kanyang katawan dahil sa maliliit na pag-ataking ginagawa noon. At kahit anong gawin niya, hindi niya yun mahuli. Gamitin mo ang hiyas! Hindi ko siya makita at mahuli. Ang hiyas ang siyang huhuli sa kanya! Nay! Halos mapatumba siya nang bigla siya nitong atakihin sa ulo. Ramdam niya ang bahagyang pagkahilo ngunit hindi pa rin siya sumuko. Hawak-hawak ang hiyas ay mabilis niyang itinaas ang kamay kasunod ng pagliliwanag nito. Unti-unting bumagal ang paglipad ni Katrina. Kusa itong nanghina at ilang sandali pa ay bumagsak na sa lupa ang kanyang normal na katawan. Hingal na hingal ito at pinipilit pang bumangon, ngunit dahil masyado na siyang nababad sa sinag ng mutya ay hindi na niya nagawa. Gamit ang natitirang lakas ng mutya ay muli niya yung itinaas kasabay ng paggapang ng mga ugat papunta sa halimaw. Dinig nila ang nakabibinging sigaw nito kasabay ng tuluyang paglamon ng mga ugat sa kanyang katawan. Pinanood niyang tangayin ng ugat ang katawan nito at nang tuluyang mawala sa kanilang paningin ay unti-unti na siyang napaupo sa lupa. Naghahabol ng hininga ay padabog niyang ihiniga ang kanyang katawan sa lupa. Nasa ganoong posisyon siya nang mapansin niya ang muling paggalaw ng mga ugat. Unti-unti na yung bumabalik sa dating ayos. Pinapakawalan ang mga wala ng buhay na katawan ng mga halimaw. Tahimik na bumabalik ang paligid sa ayos. Ang mga kuliglig ay muling nag-ingay at ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagdala ng kaunting ginhawa. Nanginginig pa rin ang mga kamay ni Andeng habang hawak ang mutya. Tahimik niyang pinagmamasdan ng anak na natutulog na sa bisig ni Juan na katulad niya ay hindi makapaniwala na tapos na ang laban. Tapos na. Salamat sa lahat, Andeng, ha? Kung hindi dahil sa'yo, malamang wala na tayong lahat sa mundong ito. Hindi ako mag-isa. Ginabayan tayo ng kalikasan. Ang mutya at si Dumakulem. At ang tapang ng anak ko.
Lahat tayo lumaban para sa mga buhay natin. Nay, kaya natin to. Hindi nila kayang talunin ng pamilya natin. Tayo na lang dalawa, anak. Mabubuhay tayo dahil sa isa't isa. Tayo na lang, Nay. Hindi nakaimik si Andeng, kasabay ng pangingilid ng luha sa mga mata habang marahang hinahaplos ang buhok ng anak. Sa kabila ng sakit at hapdi ng katotohanan tungkol sa kanyang asawa, ay nagpasalamat siya sa Diyos dahil binigyan pa siya ng kaunting init at pag-asa para sa kanyang anak na tanging mayroon na lang siya sa mga oras na yun. Pero hindi natin pwedeng kalimutan. Si Willie, alam natin kung kaninong panig siya pumapabor. Oo, at hindi ko siya patatawarin. Wala na akong tatay. Simula ngayon, patay na ang tatay ko. Tahimik nilang hinintay ang pagsikat ng araw. At ng oras ng sumikat yun, ay unang nabahagingan ng liwanag ay ang mutya na hawak pa rin ni Andeng. Kapwa na pangiti sina Andeng, Juan at June sa napakagandang simula ng araw para sa kanila. Hindi man makapaniwala, ngunit daladala ng tatlo ang bigat at saya na sa wakas ay natapos na ang gulong kanilang sinimulan upang sana iligtas ang taong hindi naman pala kailangan ng pagliligtas. Makalipas ang ilang linggo ay nakabalik na ang mag-ina sa kanilang normal na pamumuhay. Sa bawat umaga ay naririnig na muli nila ang mga huni ng ibon, ang pagsasaya ng mga dahon sa puno at ang maingay nilang baryo. Habang nakaupo sa bakuran ng kanilang bahay, ay pinagmamasdan ni Andeng si June na abala sa pagtatanim ng bagong punla ng gulay. Bakas pa rin sa kanyang balat ang mga pilat na kanyang natamo. Ngunit ngayon ay mas maliwanag ang mga ngiti nito kumpara dati. O anak, baka mapagod ka agad dyan. Halika rito at magpahinga ka muna. Nay, kaya ko to. Gusto ko may bago tayong simula eh. At least, kahit papano, may aanihin tayong tanim para sa mga darating na araw. Katatanim mo lang yan, anak. Hindi pa yan mapapakinabangan sa susunod na linggo. Nay naman eh. Nagpatuloy ang kanilang asaran hanggang sa tumayo ang kanyang anak at lumapit sa kanya, dala-dala ang isang maliit na paso na may tanim na bagong punla. Agad na namula ang mga mata ni Andeng. Marahan niya itong kinuha sa anak bago ito ikinulong sa mga bisig niya. Para sa iyo yan, Nay. Yan ang magpapaalala sa iyo na may bago pang pag-asa, kagaya ng punla na yan. Ay, salamat, anak. Ikaw ang pinakamalaking biyaya ng buhay ko. Hindi na mahalaga kung hindi na natin kasama ang tatay mo. Ang gusto kong ipagpasalamat sa Diyos ay narito ka pa rin at kasama ko. At habang buhay, nandito ako, Nay. Hindi ako mawawala at hindi kita iiwan. Pangako yan. At hindi rin kita iiwan, anak. Tayong dalawa ang magkakampi kahit na anong mangyari. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting natututunan ng mag-ina ang pagtanggap sa mga nangyari. Ang muling pagtitiwala at paghihintay ng bukas ay isang senyales na may maganda pang kinabukasang darating. Tapos na ang dilim, anak. Nasa maliwanag na parte na tayo ng buhay. Kumusta na kaya si tatay, no? Ano kaya nangyari sa kanya? Kung sakaling bumalik ba siya, gusto mo pang tanggapin? Hindi lang panlulokong ginawa niya, Nay. Kung hindi dahil sa mutya, natupad ni Katrina ang gusto niya at patay na sana tayong lahat. Nauna siyang talikuran tayo. Kaya bakit ko iiwang bukas ang pintuan natin para sa kanya? Ikaw, Nay. Tatanggapin mo pa ba? Mahal mo pa ba siya? Nang niloko niya tayo, nawala na yung pagmamahal na meron ako sa kanya. At nung ipinagkanulukan niya, napigtas yung katiting na respeto ko sa relasyon naming dalawa. Kaya sino siya para balikan ko? Para balikan natin. Tahimik ang maghapon na yon. Habang nakaupo sa duyan na minsan ang ginawa ng kanyang asawa,
Pinanood niya ang anak na si June na nakangiting nagdidilig ng mga bagong punlang halaman. Kung dati ay sakit ang dinudulot ng alaala ng kanyang asawa, ngayon ay puno na yun ng katiwasayan sapagkat malaya nilang nalampasan yun na silang dalawa lang ni June at labis nila yung ipinagpapasalamat. Nay, salamat kasi hindi mo ko sinukuhan. Kung hindi dahil sa'yo baka wala na rin ako dito. Anak, ako ang dapat magpasalamat. Ikaw ang lakas ko. Sa tuwing iniisip kong bibigay na ako, ikaw ang bumabalik sa isip ko. Ikaw ang dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban. Nay, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Tayo na lang hanggang dulo. Oo anak, tayo lang. At sapat na yon. Isang katok mula sa kanilang pinto ang pumutol sa katahimikang meron ng mag-ina nung hapon na yon. Bumungad sa kanila ang isang pulis na mabilis na nagbalita tungkol sa kanyang asawa. Ayon dito ay natagpuan ng katawan nitong walang buhay sa isang bakanting lote na malapit sa opisina ng mga kapulisan. Pinilit hinanap ng mag-ina ang lungkot sa kanilang dibdib, ngunit kahit anong pagkapa ay wala na silang maramdaman. Bagkus nakahinga na sila ng maluwag. Para sa kanilang dalawa, ang pagkamatay ng kanyang asawa ay isang malaking senyales na tapos na ang parte nito sa kanilang mga buhay.